Purihin po ang Panginoon at ang ating po topic sa ngayon ay yung pong tinatawag po natin vision. Kung titingnan po natin, yung katangian ni David, simula nung kay Pastor, kay Brother Lito, talaga namang halos kung sino-sino lang na presidente o kung sino mang tao o hari ang ikukumpara mo, hindi kayang tumbasan o hindi kayang ikumpara yung pagiging tao nitong si Haring David. At sa ngayon nga po ay dadako tayo ngayon sa tinatawag po nating vision. Ano po ba yung vision? Vision of King David. Sabi po sa 1 Chronicle chapter 22 verse 1 to 7, Then David said, The house of the Lord God is to be here, and also the altar of burnt offering for Israel. So David gave order to assemble the foreigner residing in Israel. And from among them, he appointed a stonecutter to prepare dressed stone for building the house of God. He provided a large amount of iron to make nails for the door of the gateway and for the fittings, and more bronze than could be weighed. He also provided more cedar logs than other he counted, for the Sidonian and the Tyrian had brought large number of them to David. David said, My son Solomon is young and experienced, and the house to be built for the Lord should be of great magnificence and fame and splendor in the sight of all the nation. Therefore, I will make preparation for it. So David made intensive preparation before his death. Then he called for his son Solomon and charged him to build a house for the Lord and the God of Israel. David said to Solomon, My son, I had it in my heart to build a house for the name of the Lord. And verse 7. Okay, ito na. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakabasa ng iyong mga salita. Nawa ang salitang yan na aming mababasa ay tumubo sa aming puso. Ito ay mag-ugat at magkaroon po ng bunga. Ang puno na yan, ang ugat na yan ay lumago upang ang lahat ng mga bunga niyan ay pakinabangan namin at ganun din ang mga tao na aming nakakasalamuha. Tulungan mo po kami sa tuwina na kami ay lumalakad patungo sa iyong kaharian. Tulungan mo kami upang maging isang mabuting Kristiyano. Ikaw ang aming Panginoon na aming sinasamba. Ikaw ang aming Panginoon na aming pinananampalatayanan. Kaya naman, sa iyo lamang kami nagre-rely ng aming karunungan. Ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming patnubay. Salamat po, O Diyos, sa iyo lamang ang papuri, pagsamba sa tanging pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen at amen. Vision. Medyo may related yan doon sa ating ginagawa sa ngayon. Vision. Kasi ang vision ay magtatagumpay kung ito po ay maagaganap po natin. Maisa sa katuparan. So tingnan po muna natin kung anong ibig sabihin ng vision. Vision, the faculty or state of being able to see. And number 2, an experience of seeing someone or see something in a dream or trance or as a supernatural apparition. Ito naman po yung synonyms niya, eyesight, sight, observation, visual, perception, and experience of seeing someone or something in a dream, trance,
or the supernatural apparition, marriage, specter, phantom, ghost, wraith, and manifestation. So ito po yung tinatawag po nating vision. And kung titingnan po natin at babasahin natin ang history ni David, makikita po natin sa 2 Samuel chapter 7 verse 1 pababa. Hindi ko na po nilagay diyan kasi gusto ko lang ikwento sa inyo at gusto nating ma-picture kung paano nagkaroon ng vision si Haring David. One time daw po na nagpapahinga si Haring David doon sa kanyang cedar homes. Sabi niya, lumapit siya o tinawag niya itong si Nathan na siyang propeta noong panahong yon. Sabi niya, Nathan, halika. Tingnan mo. Parang sabi niya, I am now living in a fancy house. But the ark of the Lord is still na andun sa tent. Ang sabi ni Nathan, gawin po ninyo ang ninanais mo at pakikinggan kayo ng Panginoon. And then, nung gabing yon, tinawag ng Diyos si Nathan at sinabing, Nathan, sabihin mo sa aking servant na si David na hindi siya pwedeng magtayo ng aking tahanan. Medyo nalungkot si David nung marinig yun na sinabi ni Nathan na hindi siya ang pwede o hindi siya ang pinili ng Diyos para magtayo ng tahanan ng Panginoon. Kaya doon sa chapter 18, doon sa chapter 18, lumapit siya doon sa Ark of the Covenant. At meron akong meron akong na-discover. Sabi ko, karamihan sa atin, mga Kristiyano, kung tayo manalangin, merong Lord God, Panginoon, kung ano-ano pa patungkol sa Diyos. Nung binasa ko po yung chapter 18 hanggang chapter 19, binilang ko yung sinabi ni David doon na, Lord God, so nananalangin siya, Lord God, binilang ko, halos umabot po ito ng 10. Sabi ko, siguro ito yung naging pattern ng mga katulad ng iba na nananalangin na mayroong sinasabing Lord God, Lord God. Kasi po ako sa akin, kung mapupunan nyo, pag ako'y nanalangin, bihira kong banggitin ang pangalan ng Panginoon. Kasi yung akin pong panalangin ay ipinattern ko doon sa Ama namin. 28 taon na po akong nasa Panginoon, nasa 32 years old na po ako nasa Panginoon at pinag-aralan ko po yung kung paano manalangin. Pero hindi ko po nababasa kung paano manalangin itong si David. At dito ko lang po nakita na yung pagbanggit niya ng Lord God sa halos 11 verses ng chapter 7 verse 18 hanggang 29 ay halos 10 pangalang Lord God yung binanggit ni Haring David. Ngayon, hindi po yun mahalaga. Ang mahalaga po, dito po, sinabi ng Diyos kay David na hindi ikaw ang magtatayo. Hindi sa anumang dahilan na ayaw ng Diyos na si David ang nagtayo ng kanyang bahay, kundi sa dahilan na si David ay isang warrior. Ano pong ibig sabihin ng warrior? Sa Tagalog version, sabi po doon, dahil marami kang dugo na ibinubo sa lupa. Maraming ibinubong dugo si David sa lupa sapagkat siya ay warrior. Unang-una na nga yung si
Goliath. Si Goliath na isang malaking tao na tinalo ng isang bata na si Haring David. So mula noon, at nung maupo si Haring David, napakarami na niyang napatay. Napakaraming dugo ang tumagas sa pamagitan ng kanyang kamay. At hindi po yun gusto ng Diyos na ang magagawa ng kanyang tahanan ay nagbubo ng dugo. Kaya ang sabi niya, sa angkan mo, sa susunod na angkan mo, si Solomon ang gusto kong magtayo ng aking tahanan. Pero, ayaw nitong si David na maitsapwera siya. So, binigay ng Diyos kay David yung plano. Binigay ng Diyos yung isang plano. Ngayon, gaano kahalaga yung tinatawag po nating communicating vision. Gaano kahalaga yung communicating vision? Mahalaga ba ito sa isang namumuno? O mahalaga ba ito sa mga tao na kanyang nasasakupan? Yan pong communicating vision, kung mapapansin po natin, ay talagang napakahalaga. Meron nga po dito isang kwento, sabi po dito, babasahin ko na lang, sabi po, a man was struggling to get his washing machine through the front door of his home. As his neighbor was walking past, the neighbor, being good neighbor, stopped and asked if he could help. The man breathed a sign of relief and said, "That would be great. I'll get it from inside and you get it from outside. We should be able to handle this quickly." So sabi niya, madali natin magagawa ito dahil tutulungan mo ako. But after 5 minutes of continual struggle, they were both exhausted. Wiping the sweat from his brows, the neighbor said, "This thing is bigger than what it looks. I don't know if we were ever able to get it into your homes." Sabi nung lalaki, "Into my homes? I'm trying to get it things out of my house." So, hindi nagkaintindihan. Dahil dun sa lack of communicating dun sa taong tumulong sa kanya, yung pala ang gusto ng tao ay ilabas yung refrigerator o yung washing machine. Eh yun namang isa, dahil hindi niya alam, dahil bahay niya yun eh, ang gusto ay ipasok. So parang naglaban yung force nila at hindi na ipasok yung kanyang gustong ilagay doon. So, ano po ang mensahe nito para sa vision? Okay. Katulad po ng ginagawa sa isang leader, ng isang leader, sabi dito, few things are more vital than clear communication, particularly for leaders, particularly doon sa mga leaders. Kung ang ating pong mga leaders ay hindi dinidelegate yung vision ng vision ng ating iglesia, no? Ito po ay magiging malabong larawan lang para sa atin. May ibinigay na vision ang ating Panginoon nung tayo ay nagkaroon ng couples. Pero hindi natin alam kung ano yung message ng Panginoon. Pero sa nangyayari po sa ating simbahan, sa ating iglesia, ngayon, yung vision na yon na binuo natin, ito po ay pwede nating iparallel do sa vision ni David. So doon po sa ating unang nabasa, no?
Dahil ayaw ni David na maitsapwera siya, at si David, at itong si Solomon ay napakabata pa, sabi niya, inexperience. Walang kaalaman. Bata pa. So, bago, sabi ng Biblia, bago mamatay si David, inihanda niya ang lahat ng gagamitin nitong si Solomon. Yung pagpapatabas ng bato, yung lahat ng mga foreigner doon na sa kanilang bayan, pinatawag niya at inutusan niya na maging tagapaggawa para ma-prepare yung tinatawag na yung mga pundasyon na gagamitin ng ni Solomon doon sa paggawa ng bahay ng ating Panginoon. Casting God's vision. So, paano natin gagawin yan? When God provided David with the vision of Jerusalem temple, the king wanted to be personally instrument in making that dreams reality. So, talagang ayaw ang desire ng puso ni David ay, kung hindi man siya ang magtatayo, makatulong siya sa paghahanda ng tinatawag na kagamitan upang magawa yung bahay ng ating Panginoon. But the Lord told David that the job of building the temple would be given to Solomon, David's son and successor. David chose not to view himself as having been cut out of the action. Instead, he energetically undertook his due charge, that of instilling his vision and passion for the temple in Solomon and enlisting his unqualified support. So kung sa iba-ibang leader ito, katulad minsan yung mga nangyayari sa ating bansa, pagka masasabi natin sa kaluwalhatian ng ating bansa, maraming ipal. Di ba? Maraming ipal. Pinagawa ko ito. Ito naipasa ko sa Kongreso. Ito naipasa ko sa Senado. Nakatulong ito sa mga mahihirap. So maraming ipal. Pero kapag dumating na yung tinatawag nating critical at crucial na mga pangyayari sa ating bansa, nawawala yung ipal. Yung leader lang ang siyang sumasalo doon sa kapintasan na tinatanggap ng kanyang bansa. Di ba? Yung ibang leader nagtuturo lang, kasi siya eh. Ganun ang ginagawa ng mga leader. Turo ng turo pagka nakagawa ng pagkakamali. Pero hindi po nila nakikita yung kanilang pagkakamali. Pero si David, ang sabi dito, hindi niya ginawa yun. Dapat nakaupo na lang si David doon pamando-mando or pakuya-kuya-kuy na lang yung kanyang paa. Pero ang sabi doon ay, ginawa siya ni David yung tinatawag na instilling his vision and passion for the temple. Instilling. Gumawa siya ng paraan upang mapadali yung paggawa nitong templo ng ating Panginoon. Upang mapadali. So, inihanda ni David ang kailangan ni Solomon. Kung titingnan po natin, ito yung tinatawag nating perspective view. Sa isang architect, napakahalaga nito. Kapag ikaw ay isang halimbawa magpapagawa ng bahay, yung isang architect ay kinakailangang gumawa ng isang model house o model building para magkaroon ng idea yung pagbibigyan mo ng atas.
Yan po yung perspective. Ano ibig sabihin ng perspective? Doon sa kay Brother Jay, alam ko, bihasang-bihasa si Brother Jay and then si Sister Nit dahil civil engineer ito. Yung mga ganyang bagay ay talagang requirement sa pagtatayo ng building. No? Sa pagtatayo ng building, required at sa kailangan. And then, hindi pa buo o hindi pa pwedeng itayo pagka ganyan lamang ang itsura. Katulad po na itong ating building na ito. Hindi po ito matatayo kung ito ay walang tinatawag na blueprint. Blueprint. And doon sa blueprint, meron tinatawag na ground plan. Ano yung tinatawag na ground plan? May plano ito, yung mga nagtitinda ng bahay, di ba? Pagka may mga customer kayo, anong pinakikita nyo? Yung model house. Ito po yung plan ng ibaba. Ito po yung plan ng itaas, 2 bedroom, isang CR. So, para malinaw dun sa tao na ninanais bumili, pakikita mo ito. Ganon din naman yung ginawa ni David, no? Ang ginawa ni David, kinausap niya si Solomon. Sabi niya, Solomon, halika. Ituturo ko sa iyo dahil wala kang experience sa pagtatayo ng ganyan, ganito ang mangyayari dyan. So, malinaw na binigay ni David yung vision, yung vision na binigay ng Diyos kay David ay malinaw niyang ipinasa kay Solomon. Dapat ganun maging isang ang tawag ito, maging isang ugali ng isang leader, ng isang magiging presidente natin. Dapat meron siyang vision na kapag ka siya naupo, kapag ka siya na nagro-rule, ito ang dapat na mangyari, ito ang dapat na magawa, ito ang dapat na masunod. So, yun ang, ito yung perspective view. 1 Chronicle chapter 28, verse 2 hanggang 21. King David rose to his feet and said, "Listen to me, my fellow Israelite and my people. I had it in my heart to build a house, a place of rest for the ark of the Lord, ark of the covenant of the Lord, for the footstool of our God, and I made plans to build it. But God said to me, you are not to build a house for my name because you are a warrior." Ito po yung sinasabi ko kanina. "And you have shed blood." So maraming ibinubong dugo si David. "Yet the Lord, the God of Israel, chose me from the whole family to be king over Israel forever. He chose Judah as leader, and from the tribe of Judah, He chose my family. And from my and from my father's son, He was pleased to make me king over all Israel. Of my son, and the Lord has given me many. He has chosen my son Solomon to sit on the throne of the kingdom of the Lord over Israel. He said to me, Solomon, your son is the one who will build my house and my court, for I have chosen him to be my son, and I will be his father. I will establish a kingdom forever if he is unswerving
and carrying out of my command and law as it is being done at this time. So now I charge you in the sight of all Israel and of assembly of the Lord and in hearing of our God, be careful to follow all the commands of the Lord your God, that you may possess this good land and pass it as an inheritance to your descendant forever. And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father and serve him with wholehearted devotion and with willing mind, for the Lord searches every heart and understands every desire and every thought. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will reject you forever. Consider now, for the Lord has chosen you to build the house as the sanctuary. Be strong and do the work. Then David gave his son Solomon the plans for the portico of the temple. Ito yung sinasabi ko kanina na binigay ni Pablo yung plano kung paano gagawin yung bahay ng Diyos. Its building, its storeroom, its upper part, its inner room, and the place of atonement. He gave him the plans of all that is spirit that put in his mind for the courts of the temple of the Lord and all surrounding rooms, for the treasurers of the temple of God and for the treasurers for the dedicated thing. He gave him instruction for the division of priests and Levites and for all the work of serving in the temple of the Lord, as well as for all the articles to be. He designated the weight of gold for all the gold articles to be used in various kinds of service, and the weight of silver for all the silver articles to be used in various kinds of service, the weight of the gold for the gold lamp stand and their lamps, with the weight of its lamp stand in its lamp, and weight of the silver for its silver lamp stand, and its lamp according to the use of its lamp stand. The weight of the gold for its table for the consecrated bread. The weight of silver for the silver tables. The weight of pure gold for the pork sprinkled bowl and pitcher. The weight of gold for its gold dish. The weight of silver for its silver dish. And weight of the refined gold for the altar of incense. He also gave him the plan for the chariot, that is the cherubim of gold that spread their wings and overshadow the ark of the covenant of the Lord. All this David said, I have in writing as a result of the Lord's hand on me. And he enabled me to understand all the details of plan. David said to Solomon his son, be strong and courageous, and do work. Do not be afraid or discouraged. For the Lord my God is within you. He will not fail you or forsake you until all the works for the service of the temple of the Lord is finished. The division of the priests and the Levites are all ready for all the works on the temple of God, and every willing person skilled in a craft will help you in all the works. The official and all the people will obey you every command. Okay. Doon po sa ating binasa, malinaw na ito yung instruction, ito yung plano, ito yung vision, at ito yung kailangan o yung requirement na kailangan ni Solomon para maitayo yung kanyang tahanan. At dito nga po, meron akong ni-research sa Bible din po, sabi dito, yung kanya daw pong workers, yung sa pilitang paglilingkod,
Ang bilang niya ay 30,000. Wow, napakarami nun. 30,000. Pinadala po niya ito kay Hiram para magputol ng sidar. 10,000, it's weak. 30,000, napakarami, di ba? Sa ngayon, kung titingnan po natin, sa isang building siguro na nagtatayo, Brother Jay, pinakamarami na siguro 500, ano? O marami na yon. Yung iba siguro mga 200 or 100. Dahil sa mga bagong kagamitan na ating ginagamit. And mind you, brethren, doon po sa paggawa ng Temple of God, bawal po magpukpok. Bawal yung maingay. Ano kaya yung ginamit doon? Samantala merong mga pako na binabanggit. May mga bakal na nakalagay. Ayon po sa aking pagkakabasa, dahil naka-prepare na yung mga bato, maaari yun ay pinagpatong-patong na lamang at dinikit nung parang straw nung doon sa nasa Egypt sila. Parang ganoon dahil wala pa nung simento. Diba? Wala pang simento noon. So, yun lang yung napipicture ko. And then, yun daw pong tagahakot, naputol na yung cedar sa Lebanon, dun sa kay Haring Hiram. Nanghihiram si, kay Haring Hiram, tumulong dahil kaibigan siya ni David. Yung mga tauhan niya, yun ang nagpuputol ng cedar. At yung mga tao niya, yung 10,000 na tao ni David, ay tumutulong. And sabi niya, kung saan mo gusto, doon niya ito pinadaan sa dagat, ginawang parang balsa. Marami dito nakaalam ng balsa. Dahil nakita ko sa Facebook, nakasakay sila sa balsa. Amen ba yun? Amen. Yung cedar tree ay pinagtali-tali ng mga Israelita at ginawang balsa. Siguro, napakasarap sumakay doon. Malalaking at saka mahahaba. Yung sinakyan nyo, kawayan lang, di ba? Pero nag-enjoy kayo. Amen? Amen. So marami. Yung mga Project Look. Saludo ako sa inyo. So, yung tagahakot ng cedar tree o cedar log, alam nyo kung gano'ng karami? 70,000. Natural lang yun kasi mabibigat do eh. Mabigat yun. Wala pa nung sigurong traktora. Wala pa nung crane. So siguro sa isang cedar tree, maabot ng ilang daang tao o ilang libong tao para maiahon nila at madala nila ito sa Israel. So yun po, yun yung mga bagay na yung vision inihanda ni David upang hindi masyadong mahirapan itong si Solomon. Notice how David proceeded. Tingnan natin kung paano ginawa ito ni David. First, he made it clear that the vision had come from God. Yung binasa po natin sa verse chapter 2 at saka chapter 3. Hindi ko nababasahin kasi mahaba na yung binasa natin kanina. Maliwanag na, sabi dito, he made it clear that the vision had come from God. At alam naman niya na nakausap niya ang Panginoon, nakausap niya ang Diyos para igawa siya ng temple. Pero hindi siya ang gagawa. Kundi ang binigay lamang kay David ay yung vision.
yung plano at yung mga detalye. Ganun po magpatrabaho ang Diyos eh. Detalyado, tamang sukat, kung nabasa po natin yung The Ark ni Noah, talagang yung sukat ng arko, tamang-tama. Hindi pwedeng bumabawas o hindi pwedeng sumubra. Kung ano lamang yung sinasabi ng Panginoon na sukat, yun lamang ang dapat magawa. Minsan tayo, Brother Polly, di ba? Lalo sa ngayon, kapag ka bumili ka ng materyales, pabili nga po ng 2x2 lumber, good lumber. Pag sinukat mo, 1 1/4. Why 1 1/4? Dinaya na. Pagka tayo inutusan ng Diyos, Poli, gawa mo ako ng bahay. Ganito ang hamba. 2x4. Pag binili mo sa tindahan yan, 1 1/4 by 3 3/4. Naku po, baka mabatukan tayo ng Panginoon. Hindi masusunod yung gusto ng Diyos pagka ganun. Pero doon po, sa planong yon, itong si David, si Haring David, sinigurado niya na tamang sukat at tamang procedure at tamang kagamitan ang mailagay sa tamang posisyon. Naintindihan po ba natin yon? So, ang Diyos ay talagang gusto niya eksakto. Ayaw niya di ba sa Revelation, sabi niya, nais ko sana na kayo ay maging mainit kung kayo ay mainit. At nais ko sana na kayo ay maging malamig kung kayo ay malamig. Pero, ayaw ko na kayo ay malahininga. Sapagkat kung kayo ay malahininga, isusuka ko kayo. Na-memorya ba natin yung verse na yun? Na-memorya natin yung salitang yun ng ating Panginoon? Huwag daw po tayong malahininga. Sapagkat aalisin ng Diyos yung malahininga. Kaya siguro natitira lang sa ngayon ay yung mga maiinit, hindi yung malalamig. Yung malahininga ay tinanggal ng Diyos at inilipat doon sa mga ibang simbahan. At yung iba ay mga namatay na yung kanilang spiritual na pamumuhay dahil naging malahininga yung kanilang pamumuhay. Dahil siguro yung iba ay naging malamig na ang kanilang pamumuhay. Pero tayo, hanggang sa ngayon, naandito pa rin at naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Secondly, he informed Solomon that his role would be able to lead the charge in building the temple. Yung verse 6 at saka 7, such a task would require total devotion to the Lord and to the work. A half-hearted effort wouldn't get the job done. Okay. Sinigurado, in-inform, sinabihan nitong si Haring David, si Solomon, anak, ikaw yung ang role mo ay mag-lead. Ano ba sa construction yung chief engineer? Ha? Chief engineer or yung mga nagli-lead, Brad, di ba? Project engineer. Yung project engineer, siya yung magli-lead. Ito yung dapat mangyari doon ayon sa plano. So, itong si Solomon, sinabi ni David, anak, ikaw ang magli-lead. Ikaw ang mamamahala ng pagpatayo ng temple. Kinakailangan dito, sabi dito ay total devotion. Hindi kinakailangan yung tinatawag nating half-hearted. Kailangan nakatutok. Kasi sa pagpapatayo ng building,
Kapag ka hindi ka nakatutok at nagkamali yung foreman, nagkamali yung engineer, na ikaw na may-ari, patatabas mo yan, patatanggal mo yan. Kasi hindi nasunod yung plano. Dahil kapag ka ikaw ay magpapatayo ng tahanan, ipipresent sa iyo nung engineer itong plano. Ito ang mangyayari sa bahay mo. Ito ang mangyayari sa building mo. Ito ang dapat na masunod. Kung hindi nasunod. So kung ikaw ay may-ari, sasabihin mo, tanggalin mo yan, mali yan. Bakit po? Ayon sa plano, hindi ka sumunod sa panuntunan. So, kinakailangan ay complete devotion. Thirdly, David assured the people that this enormous task would be accomplished because God would enable Solomon to get the job done. So, inassure ni David sa mga tao, dahil tinawag niya yung mga tao, my people, my brother, and my people, tulungan nyo ang aking anak na si David na maitayo ang temple. Fourthly, David gave his son sufficient details about the temple that Solomon could visualize, that it would look like, doon sa verse 11 to 19. So, makikita natin dito na yung mga kagamitan, yung mga inihanda ni David ay sobra-sobra o sufficient, tamang-tama dun sa pangangailangan itong si David. Finally, after casting the vision, the king gave his son another dose of encouragement. Yun dun sa chapter 20, verse 21, sabi na, tutulungan ka ng Diyos. David actively participated in preparing his successor. He passed the baton to his son publicly and privately by endowing his son with a vision for the temple. One of the most significant tasks of a leader is to transmit the organizational vision to others. Ito po ang pinakamahalaga. Na kapag ang ating mga leaders, tayong mga leaders, hindi po ako lang, hindi lang si Sister Nit, hindi lang si Pastor Joe, hindi lang si Pastor Al, kundi tayo po ay tinawag na mga leader. At bilang leader, sabi po dito, kinakailangan matransmit natin dun sa organizational yung vision. Napaka-importante ng vision. Kapag ka yung vision ay nanatili sa iyo lamang, magkakaroon ba ito ng katuparan? Ma-accomplish ba ito? Di ba hindi? Pero kapag ka ito ay binigay mo sa organization, katulad natin, kapag ka pinasa mo ito sa organization, doon sa mga miyembro ng simbahan, ay matutupad ito. Hindi sa sala nalalago, hindi sa sala nalalaki ang ating simbahan. Amen ba yun? Amen. Wala. The most influential leader of the world has ever known, Jesus of Nazareth, modeled this for us. In fact, it could be said that the entire Bible in a vision of casting book that invite us not only to look ahead of God's promise for the future, but also to participate in their realization. Nung tinawag po tayo ng Panginoon, yung vision na binigay sa atin ay hindi lamang para sa ngayon. Sa ngayon, masasabi ko na ang iba sa atin ay umangat dun sa dating pamumuhay. Naranasan ko po yan. Naranasan ko. Siguro galing kami dun sa napakahirap na posisyon, napakahirap na sitwasyon.
by now, na natapos na yung aking mga anak, then, aangat tayo. Yung share ni Brother Willie kanina, galing sila sa asin, naging toyo, ngayon ketchup, at magiging Mang Tomas. Magkakatotoo po yan. Baka hindi lang Mang Tomas. Ha? Amen. Hallelujah. Mangyayari yan sa atin. Kasi pangako yan ng Diyos eh. Kapag pangako ng Diyos yan, i-expect mo na mangyayari sa iyo, na mangyayari sa atin. Ipangako sa iyo ng Diyos. Sino ba yung nangako? Hindi si Duterte. Hindi si Marojas. Hindi si Binay yung nangako. Sino yung nangako? Yung gumawa ng langit at lupa ang nangako. From nothing. Ginawa niya ang lahat ng bagay para sa ating kanyang nilalang. Purihin ang Diyos. You were given a life. God had dreams for you. Individually, specifically by name. You were no accident. God willed you into existence, and He not only gave you life, but He also invested you with promise and potential. Ito po yung sinasabi ko sa ating lahat. Ano? May pangako at yung potential, mangyayari at mangyayari. Within you is the opportunity to join with God in the fulfilling the great adventure birthed in His mind for you from eternity. Wow! Yung pala ang gusto ng Diyos eh. Ang gusto nga ng Diyos, lahat ng tao. Sabihin natin, buhat nung magsimula ang paglago ng tao sa buong mundo, siguro hindi lang 10 billion. Sa ngayon lang, nasa 8 billion na tayo. Hindi lang ganon. Napakarami. Pero, yung naghahanda nung kanyang kaharian, mas malawak pa yung paglalagay niya. Kaya ang gusto niya, lahat ng tao ay maligtas. Kaya ang gusto niya, lahat ng Kristiyano ay gumagawa para sa kanyang kaharian. Para mapuno yung kanyang kaharian. Para maraming magpupuri sa kanyang kaharian. Sino na nakabasa ng Book of Acts, chapter 29? Meron na ba nakabasa ng Acts, chapter 29? Ha? Walang Acts, chapter 29, di ba? Ang Acts ay chapter 28 at hanggang 31 lang ang verse. Paano yung Acts 29? Sabi daw po dito, the book of Acts is glorious story of Christ's vision being realized. But if we open our Bibles to Acts 29, we will discover that there is no Acts 29. The reason there is no Acts 29 in the Bible is because it is being written right now by each of us as a good news of Jesus Christ is being proclaimed in the light out of all the world. Hallelujah. Kaya pala may Acts 29 na mangyayari. Ikaw at ako ang gagawa nito. Kaya may Acts 29. Handa ba natin na isulat yung Acts 29 na hindi natapos ni Luke? Amen. Dapat amen. Tayo ang gagawa, tayo ang susulat niyan para sa kaluwalhatian, para kay Jesucristo, para ito ay mangyari. And conclusion. Ang conclusion ko po, sound familiar. Lalo-lalo na sa mga nag-aaral ng leadership. Kailangan natin yung ma-memorize. And then, doon sa mga nag-aaral ng leadership, kinakailangan natin itong maisalin doon sa ating organizational. Anong vision natin?
by God's grace to be an influential disciple-making Church of Christ, centered families in the Philippines and beyond. Wow! Ang galing ng Jesus Christ Pillar and Foundation. From the Philippines and beyond. Sabi ko nga kay Sister Nitz, nung nakita ko sa Facebook, Sister Nitz, dalawa na kayo dyan sa Australia ni Brother Saldi. May pamilya pa dyan isa. Pwede na kayong magtayo dyan ng simbahan. Para ang magiging pangalan ng ating simbahan ay Jesus Christ Pillar and Foundation of Truth International. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon doon. At mangyayari yan, mga kapatid. Mangyayari yan. Magaganap yan. Kung alam natin yung vision na yan. Alam ba natin yung vision na yan? Kung hindi pa natin alam, tanungin mo, kalabitin mo yung iyong kasamahan, yung katabi. Alam mo ba yan? Pwede mong i-share sa akin. Alam mo ba yan? Gawin natin. Para mangyari yung vision ng church. Yung vision ng mga Project Look. At pang nangyari yan, maraming anghel ang magre-rejoice sa langit ng kanyang na hindi tayo nagkamali doon sa vision na yon na gagawin po natin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan, ngayong narinig po namin at nakita ang iyong vision sa aming church. Tulungan mo kami. Bigyan mo po kami ng boldness. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang gawin ang lahat ng task na iniatang mo sa amin. Alam namin hindi ito madali sapagkat ito ay nagre-required ng full devotion. Subalit, ang Diyos namin ang siyang aming kasama. Hindi kami matatakot sapagkat ikaw ang siyang mangunguna sa amin. Tulungan mo po kami na mapulpil ang vision na ito. Tulungan mo po kami na maganap ang ninanais mo para sa simbahang ito at sa bawat isang nandito. Sa bawat leader na tinawag mo upang ang vision na ito ay maikalat, hindi lamang sa simbahang ito, kundi sa bawat lugar na aming pupuntahan. Ang aming vision is within the Philippines and beyond the world. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang papuri ang pasasalamat. Tanging sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon, ito po ang aming dalangin. Amen at amen.